Bakit tayo hirap na hirap sa pera? Madalas tayong mga Pilipino, nadidinig natin, pahirap na pahirap ang buhay. No? So ito na-realize ko. No? Kasi in my observation of rich people, hindi sila nag-aalala sa pera. Why? Kasi marami silang pera eh. Pero yan ba ang solusyon? Paano ka ba makakarating doon para ba hindi ka mag-alala sa pera, panabihan mo yung pera mo? May solusyon na binigay si Lord sa atin, nasa Biblia. Ang solusyon niya is makilala natin siya bilang provider. Gustong-gusto ng Diyos na makilala natin siya bilang Ama. Kasi pag nakilala natin ng Diyos bilang Ama, automatically, He is our provider and He is our protector. Ang mangyayari doon is, kilalanin natin na siya ang Ama at tayo ay anak ng Diyos. Kung magkakaganon, mawawala ang problema natin sa pera. Alam natin na God will provide. Magkakaroon tayo ng peace. Magiging kasing yaman tayo, higit pa doon sa bilyonaryo na hindi nag-aalala sa pera. How? Through the relationship that we have with the owner of the universe. He owns everything. Paano tayo magkakaroon ng ganyan? Binigay na ni Lord lahat para mapasa atin yan. Siya ay pumunta sa krus, namatay, naglusa, para pagbayaran ng ating kasalanan. Ang ibig sabihin nito, makakalapit na tayo sa Diyos as if we never sin. Yun ang ginawa niya. At kung gagawin natin yan at tatanggapin natin siyang Panginoon sa ating buhay at Savior, makakapasok tayo sa Kanyang kaharian. Sa Kanyang kaharian ay sobrang abundant. Why? Because He is Lord. God is our Father. So, namnamin natin yung salita ng Diyos. Yan ay powerful. Imbis na ninanamnam natin yung dream na marami tayong pera, namnamin natin yung salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay present. It's about your faith. Na para bang nalalasap mo na yung inaasam-asam sa future. Ang asam-asamin natin is yung kahalagahan ng pagiging ama ng Diyos sa atin. Kasi kung ganyan ang mangyayari, higit pa meron tayo kaysa doon sa bilyonaryo. Yan ang first step actually para makatamo tayo ng kasaganaan. Hindi na tayo kinakailangang mag-struggle, makipaghabulan, kundi makikita natin na kasabay natin ng Panginoon sa ating pagpapayaman sa sarili. At kung gagawin natin yan, makikita natin ang abundance at makikita din natin na ang abundance ay hindi lang para sa atin, kundi binibigay ng Diyos yan to serve God's purpose for our life. So kung magkakaganon, kasama na natin, kapartner na natin ang Diyos. Sa anumang gawain natin, sa mita, payaman, kasama na natin ang Diyos.